Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Babalik live naman ako sa aking YouTube channel. Ito po ang aking mutya, pero bago ko sisimulan ang aking kwento ay huwag makilimot na ipindot nyo ang bell button, mag-subscribe, mag-like at mag-share para palagi kayong maka-update sa aking mga bagong mga upload. Ito ang aking mutya. Ang pangalan po nito ay mutya po ito sa kawayan nga guod. Kawayan nga guod po ang pangalan sa mutyang ito. Ito po ang itsura. Yan po ang kawayan na guod. Bato na po ito. Ito na po ang kanyang mutya na bato. Ano ba ang birtud sa kawayan na guod? Ang birtud sa kawayan na guod ay maganda gamitin po yan sa pampaswerte. At may halong proteksyon din po yan. Alam mo kung bakit? Dahil po ang kawayan na guod, kahit gaano kalakas po ang hangin, ay hindi yan basta-basta matumba ng hangin. At kahit gaano kalakas ang ulan, ay hindi rin yan basta-basta mababali. At ang kalakasan din po yung kawayan na yan, kapag kumpul-kumpul sila ay napakalakas po yan. At ang napakaganda rin yan ay lahat po yan pwedeng magamit kahit sa lamesa, katre o sa mga bangko. Pwedeng gamitin yan, lahat ay pwedeng magamit yung kawayan na guod. Kaya marami po ang magamit sa kawayan na guod. Kaya maganda ito pampaswerte. Kung ang proteksyon niya ay kahit gaano kalakas yung hangin, tumba-tumba pa yan, hindi yan basta mabubuwal. Kaya ang mutya na ito ay napakalakas po ang kanyang aura na birtud niya. Ano ba ang dahilan na nakikita ko ito at papaano? Ang dahilan po nakikita ko ito dahil dito sa amin may mga guo dito. May mga guo dito sa amin na tinutumba namin, ginagawa naming kural. Yung iba ginagawa naming bangko. Biniyak po namin yung kawayan na guod, yung kanyang puno talaga, dahil nga ay ginagawa naming kulungan ng manok. Pagbiyak po namin, ito po ang aking nakukuha na bato sa loob. At ang pormas bato, ito po ang kanyang porma. Kung napapansin nyo, letter X po yung ganyan, no? Letter X po yan. Nagkaabot sila dito at dito ay nagkahiwalay dito, yung puti niya at letter X. At yan po ang buko-buko ng guod. Ito. Yan po yung mutya niya. At napakatigas po ito dahil nga ito ay bato na po ito. Bato na po itong mutya sa guod. Kawayan na guod. Yan, pambihira ka lang makakita ng ganitong klaseng mutya. Ayan. Kung iganon mo, napakaganda talaga. Puting-puti siya. Ito ay crystallized din ito. Kapag flashlightan mo ito ay tatagos ang ilaw. Balutin mo lang ito ng pulang tila at ihabak mo, dalhin mo kung saan-saan para ito ay pwede mong magamit sa pampaswerte sa iyong buhay. Lakad ka kahit saan, walang bawal po. Ang importante po ay magdasal lang sa ating Panginoon araw-araw. Yan lang po ang importante. Maghingi po tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. At yung ating gabay naman ay maghingi tayo ng kanyang power na galing din sa Diyos. Ayan po ang ating mutya na pinapakita sa araw po ng Biyernes ngayon. Ayan. Mutya sa kawayan na guod. Maraming bisis na ako nakakuha ng mutya. Mayroong mutya na labong at mayroon ding mutya na kawayan talaga yung katawan na nagiging bato. At ito rin ay mutya din ito na kawayan din, pero sa loob ng kanyang
katawan. Yung sa may butas, pagbiyak mo may bato sa ilalim na ito na po ang aking nakukuha. Ayan po. Kaya po ulitin ko po, walang mutya na pwede mong makuha na hindi pinadaan sa material na bagay, at hindi basta-basta makukuha na pupulutin mo lang. Hindi. Makukuha mo yan sa mga halaman, kahoy, punong kahoy, kahit saang mga halaman, kawayan, minsan sa puno, yung mga buhay-buhay na halaman sa kalikasan, diyan mo makikita ang mga mutya. Hindi mo makikita yan sa hindi mga halaman na buhay. Minsan sa tubig, minsan sa bato, minsan sa kahoy, minsan sa niyog, minsan basta marami ang klaseng mutya na pwede nating makuha. Kaya kung magbili kayo ng mutya, kailangan na alam ninyo kung saan galing yung mutya. Baka pinulot lang yan sa ilog, tapos magsasabi na sila mutya yan. Yan ang mahirap, dahil hindi po yan mutya. Ang mutya talaga po ay kinukuha po yan sa mga kahoy, yung tuga, kung baga tuga. Kung makakita ka ng tuga, yung kahoy o yung katulad nito, kawayan, pagbiyak mo sa kawayan may bato sa loob, o yan mutya, yan original. Kung makakita ka ng nyog na may bato sa loob, yan mutya ang pangalan po niyan. Kung makakita kag kidlat na mismo ikaw nakakita na tumama, yan ay tunay. Kapag makakita ka na hinahanap mo sa suba at pinutpulot mo at sinadya mong kinuha, hindi na yan tunay, dahil nga sinadya mo na hinahanap yan sa sa kabatuhan suba, dahil yung sapa ay mga bato talaga ang nakatira dyan. Kaya ang ating mutya ay 1000% malakas yung birtud, dahil nga ay nasa proseso ang ating pagkuha. Kaya hanggang dito na lang po. Ito po ang ating mutya ng kawayan nag-uod. Maraming salamat po. Sana magustuhan ninyo ang aking mutya na pinapakita ko sa araw na Biyernes ngayon. Yan po, kaganda ang ating mutya. Kaya kung gusto nyong kumuha nito, ay meron man akong number nakalagay dyan. Pwede nyo akong tawagin at paunahan lang po sa ang unang makakuha nito. Pero malaman ko yan kapag ang tao makipagkausap sa akin. Malalaman ko kung may masasamang intention at meron siyang mabuting loob. Sa tinig pa lang malaman ko, at sa kanyang kilos. Kaya hanggang dito na lang po. Walang makatago sa atin. Sa karunungan ng espiritual ay walang sino mang makapagtago sa ating sariling ugali. Kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.